Ngayon naman, isang grupo ang ating kakausapin rin, Ibon Foundation ha. At ang kanilang inaasahan ho sa laman ng talumpati ng Pangulo sa Lunes, Oo. partner. Pero babalik ta rin ko yung tanong kay Sir Sonny. Kanina hinuli ko yung grado kay Attorney Calleja eh. Okay. Ngayon, Bubungad ko sa kanya yung tanong na yon. Pero babati muna natin si Sir Sonny. unahin natin tanong sa kanya, grado muna. Oo, of course. Sir Sonny Africa, Executive Director, Ibon Foundation. Sir Sonny, magandang umaga. Good morning, Sir Sonny. Welcome po. Ay, gandang umaga po sa inyong dalawa. Gusto na. Magandang umaga. Oo nga, di ba? Sir, Oh. kasi nagronda kami para sa SONA 2026 at ano yung performance para sa SONA 2025. Kung kayo po tatanungin, anong grado ibibigay ninyo sa BBM administration sa performance sa ilalim ng 2025 SONA? Kung good mood, incomplete, kasi hindi pa naman tapos, pwede pa naman bawiin. Oo. Pero kung saan naabot niya so far, siguro 3 bibigay ko sa kanya out of 10. Kasi, Bagsak yun, sir, ah. kasi ang nagawa lang naman niya, na-maintain yung pagtakbo ng gobyerno, hindi naman tumiklop yung gobyerno, nakasahod naman ng mga kawani natin, gumagana pa naman. Pero yung pinakamahalaga naman na usapin, ano bang kalagayan ng ordinaryong Pilipino, dumami yung mahirap sa ilalim ng panunungkulan niya. Dumami yung nagugutom. Kahit sabi niya, walang gutom. Yan ang pangako niya sa atin. Tapos, siyempre, pinakinabangan ng lahat, yung manya naman kayo na pinagpalakan ng lahat, nakita na ba natin yung mga biggest fish at yung mga sangkaterbang small fish ay nakalusot pa rin. Kaya, ang laki ng presyo sa kanya sa lahat ng SONA na ito. So ito ang pinakahirap na SONA sa buhay niya. Kaya, deserve siguro ng tres. Tres, okay. 1 year, isang SONA na lamang ang iniintay natin. Yang bang tres, nakikita niyong malaki pa rin ang pag-asa na pwede pa yung tumaas? In a span of 2 years pa. 2 years pa, 2 years 2028. Oo. Well, kaya kung good mood, pwede naman sana incomplete muna habang magkabi ng mga proyekto para mabanat pataas yung grado. Pero nasa sa kanya naman yun eh. Lahat naman ng kapangyarihan, otoridad, recurso ng gobyerno, nasa kamay niya. Nasa kanya naman na seryosohin yung paghabol sa napakaraming korap sa kanyang gobyerno. At higit sa lahat, nasa kanya rin yung paggamit ng bansang budget halimbawa para iangat yung kalagayan ng mga Pilipino. Pero sa amin, hindi biro yung mahigit 2 milyon na dagdag na mahirap na pamilya. Even yung social weather stations, nagtagpo yung estimates namin eh. Yung SWS, noong Marso, bago yung kasagsagan ng oil price shock, sabi nila 52% ng Pilipino nagsabing mahirap. Dagdag yan ng 2.3 million mula nung magpasok ni Pangulo Marcos to 14.5. Yung Ibon din, 14.4 million naman ang estimate ng mahirap sa bansa. Kaya nasa kamay niya yung paglabas ng pondo kahit na para sa pagbigay ng tulong sa mga nangangailangan sa taas ng presyo ng bilihin. Pero even yung uplift program niyan, nagulat nga ako eh, yung oil shock emergency response niya, sa dami na kailangan, sabihin mo 14.5 million, ang naulit na niya beneficiary sa kanyang website, 2.6 million. Kaya napaka-konti ang tulungan, napakaliit pa na bigay. Ibig sabihin, hindi nagiging effective yung mga ayuda program ng pamahalaan, Sir Sonny? Disconnect, parang gano'n. Oo. Ay, ako, promise, ako sobrang nagulat kami. I mean, minsan niwala naman kayo ng konti dun sa mga press release, pero nung nilistahan ni Pangulo Marcos sa kanyang uplift website, ito yung mga natulungan na driver, ito yung natulungan na mga magasaka, mga isda. Nung sinuma namin, nag-calculate naman kami, 2.6 million lamang beneficiary na ulit na natulungan. Tapos yung mga karamihan pa dyan, yung isahan, yung 3,000 dito, 5,000 dyan. Yes. Isa ba nga ng mga tsuper, 2 araw, 3 araw namin, ubus na yung ganyang klaseng pagbigay ng ayuda. So, parang tingin namin, reflective yun ng SONA, maraming pinapangako, ang daming sinasabi ginagawa, pero kung tinurin yung datos, yung katotohanan, medyo malayo naman dun sa sa pinangapat. Lalong-lalo na, napakalayo sa pangangailangan. Pero Sir Sonny, hindi ba ho ina-address yan? Yung sabi nyo nga, may concern dito, may naghihirap, alam nga namang iwanan lang, so bibigyan nyo ng ayuda. Oo. O baka naman hindi sapat yung magbibigay ka lang ng one-time weng. Unlike yung halimbawa, bigyan mo ng hanap buhay. Diba? Ay, sakto sa amin, totoo naman yun eh. Ever since ako na posisyon ng Ibon,
hindi kini anti-ayuda eh. I mean, kumbaga yun na yung salbabida sa mga nalulunod. Yes. So, talagang nakakainis lang, binabaluktot ng mga trapo, di ba, ginagamit sa pansiling interest. Pero kahit binabaluktot ng mga trapo, hindi rin sabihin hindi kailangan. So, sa amin tama yon na magbigay pa rin kahit na band-aid. Kasi may sugat lalo talaga ng band-aid. Pero, mas yung long-term na tanong, kaya mahalaga yung 4 years si Pangulo Marcos, habang maliban sa pagbigay ng ayuda, may binabaluktot ng mga trapo, ano ba yung ginagawa niyo para malakasin yung lokal na ekonomiya? Tapos, ito po, isang pinaka-minomonitor namin. Alam niyo ba yung agrikultura natin, bumagsak na ngayon. Tuloy-tuloy yung pagbagsak sa pinakamalit sa kasayang ng bansa. Opo. Pati yung industriya natin, pinakamalit sa 8 dekada. So ang tanong, anong ginawa ni Pangulo Marcos para palakasin ang agrikultura? Bilang kalihim, hindi naman niya inangat yung budget para sa agrikultura. Kaya ang sama ng hanap buhay ng mga nasa kanayunan, ang mahal ng pagkain. Anong ginawa niya para palakasin ang Pilipinong industriya? Pag ang ginagawa niya kabaliktaran. Itong Pax Silica, napapansin niyo ba, wala ni isang nabanggit dyan dun sa propaganda about Pax Silica. Anong tulong na bibigay sa Pilipino negosyante? Anong tulong na bibigay sa Pilipinong industriya? Pero nagkakandara pa sila na bigyan ng mga insentibo, suporta, pagbibigay ng sertifikasyon, dun sa mga dayuhan na pupunta dito. So sa amin, medyo may sabit kung sa mga klase pag-iisip, matatitingin sa labas para sa kailangan natin ekonomiya. Samantala, ang daming negosyante, ang daming Pilipinong negosyante, hindi na binibigyan ng kahit tulad na tulong. Para may trabaho sa sariling bansa. Kumbaga, dapat ang focus dito. Lokal. Tulungan ang Pilipino at hindi panyaga. Oo. Oo, at nakakatawa nga kasi medyo napahiya siguro si Secretary Rubio nung nag-anunsyo yung US ng pagdagdag ng taripa dun sa sa Pilipino na produkto ng Pilipinas. Yan ang pinakahuli lamang sa napakarami akbangin ng Trump administration sa America First. Dito kayo magtataka. Ito mismo yung pinakamalapit na alyado sa buong mundo ng Pilipinas. Nag-America First na pinoprotektahan ng Amerikanong industriya. Pati Amerikanong industriya na pupunta sa Pax Silica dito sa Nuclear Green City. Nagtaka kami, parang expire naman yung Pilipinas, yung Pangulo Marcos, yung sa Filipino First. Pero wala kami isang madidinig na pagbangin mula sa kanya para tulungan ang Pilipinong industriya. So, yun naman yung kabalintunaan, yung mismo pinaka-abanting industriya ditong bansa sa mundo, ang US, nag-America First, tapos tayo, nag-America First rin tayo. Hindi natin na gusto ng US, para sa kanya America First. Parang in recent history, wala talaga ako narinig na presidente ng Pilipinas na nagtuon sa Filipino First policy. Ano po? Meron dati, pero hindi rin siya nagtagumpay kasi nalalamon ng importasyon, Sir Sonny. Tapos, nakakatawa sa Filipino First natin noong dekada 50. Hindi pa ako napapangalap doon, promise. Filipino First noong dekada 50. Actually, mga Amerikano negosyante dito, nakinabang doon. Kasi, kung naalala nyo, may parity amendment dun sa ating 1935 Constitution na sinabi, yung mga Amerikanong investors at negosyo may parehong karapatan sa Pilipino. So kaya isang malaking kabiguan sa Filipino First Policy, pati yung mga Amerikano nasa loob ng bansa, nakinabang doon. May konting ganansya syempre, pero sa pangkalahatan, hindi Pilipino nakinabang doon sa Filipino First Policy. Pero sa amin sa ngayon, kung nakatingala tayo sa China sa nagawa niya, o nakatingala tayo sa South Korea o Taiwan, o yun sa Estados Unidos, lahat sila China first, America first, South Korea first, Taiwan first. Kahit hindi tawag ng ganun, lahat sila nagbigay ng grabing suporta sa lokal na negosyante nila na tama lang magreklamo mga negosyante natin na wala silang nararamdaman ng suporta mula kay Pangulong Marcos. Baka wala namang pang-suporta na ang gobyerno napunta na sa ayuda. Ay, pero sa amin, yung ayuda pwede ituring na supporten para sa mga negosyante kasi kahit sino man yung negosyo, kailangan mo ng merkado. So actually, may pag bibili ng ayuda, indirectly, support ka sa mga negosyante sana eh. So, hindi dapat ituring na net loss yung ayuda. Kasi tulong sa pamilya, tulong din sa mga lokal na negosyante na nagbebenta sa mga pamilya na yun. So, ang tingin ninyo, Sir Sonny, mula nung maupo si Pangulong Bongbong Marcos, ekonomiya yung naging kahinaan ng administrasyon? Oo. At sa amin kasi ang pinaka siguro
personal things na lang namin to. Sa lahat ng gilian sa politika ngayon, bakit hindi pinag-aawayan ng mga politiko yung mga patakaran para ayusin ang ekonomiya? At pinag-aawayan nila poder lang eh. So, medyo napaka-consequential, napakahalaga halimbawa yung impeachment at ano man mangyari sa 2028. Pero sana, ang pinag-aawayan sana ng mga trapo, ano man tamang strategiya para umunod ng Pilipinas? Hindi yung sino kayang uupo sa poder? Sino kayang kakausapin ko pag bibigyan ko sa kaso para suporta ng aking whatever pagtatagal sa poder? So medyo sa amin, yung ekonomiya talaga, wala naman kayo sa hindi. Yan ang pinakamalaking dahilan sa pagbagsak ng performance rating ni Pangulo Marcos. Kaya naman sabihin ng datos, hindi actually mahalaga yung datos eh. Upper middle income yan, or hindi sinasabi kong datos na uplift, 2.6 million naman tulungan. Ang pinakamalaga, sa pang-araw-araw na buhay, alam niyo mga Pilipino, mas malala kalagayan nila ngayon, eh siya nang pumasa si Pangulo Marcos. So sa inyong mga ginawang obserbasyon, ang anong damdamin kaya ng taong bayan? Kung mag-uulat ang Pangulo sa Lunes, tatanggapin kaya ng publiko? Lalarawan ba ng Pangulo ang tunay na nararamdaman ng taong bayan kaya? Sa amin, ito talagang pinakamahirap na zona para Pangulong Marcos. Masisingil siya hindi lamang sa 4 na taon ng takbo ng ekonomiya, ng pabagsak, ng hirap kalagayan. Masisingil siya doon sa kanyang maya naman kayo at isumbong mo sa Pangulo noong nakarang taon. So right now, tingin namin may ipit si Pangulo Marcos. Kung papalakihin niya yung upper middle income country tayo, sasabog sa mukha niya. Kasi yung masabi Pilipino sabihin, hindi yung totoo, hindi ko nararamdaman. So sabihin niya, marami na ako nahuli, kasi ng mga Pilipino, ilan daang mambabatas na nakalusot, ilang libong mga burokrata doon sa DPWH na kalusot, ilang libong kontraktor ay namamayagpag pa rin, sabog din sa mukha na yan. So, at magpangako naman siya, sabihin ng mga tao, naka-apat na to ng pangako ka na, hindi mo na nibibigay yun. So, grabe yung pressure sa kanya, nahihirapan siya magbigay ng accomplishment, nahihirapan siya mga ako kasi hindi naman napapasagot ng pangako. Kung magsabi siya ng totoo, na wala namang solusyon, na hinahapag, sasabog din sa mukha niya yun. So, ang laki ng pressure, grabe sa mano. Stress yan sa pagsulat ng talumpati niya ngayon. Doon sa 15 contractor pa lang na sinabi niya nangunguna nakakuha ng mga pinakamalalaking projects sa gobyerno. Remember, 15 yun, Weng? Si Sally Santos, tawag doon, under witness protection program, state witness na. Yung iba nga. At si dalawang mag-asawang Diskaya, yun lang ang nakakulong. The rest, wala pa tayo nababalitaan, Sir Sonny. Kasi ang maiipit dyan, hindi lang yung mga contractor, even yung literally ilang dosena, ilang daan na mga mambabatas na kausap nila. Kaya, mga kontratista. Tapos at sa totoo lang, isang ikinagulat namin, sa dami na kailangan kasuhan, hindi man pinalaki yung budget ng ombudsman o yung staff niya. May kalahati ng staff niya items sa ombudsman, hindi pa napunuan eh. Kung mag-file ka ng kaso, against isang mambabatas, bubuka ng team talaga dyan. Maliit na yung 15 na staff nag-case build-up dyan. Baka kung kongresista lalo, medyo mataas-taas, medyo makapagiging kongresista, kailangan mo lang 20 hanggang 40 na full-time staff para dyan. Pero hindi pa kalahati na items sa ombudsman puno. Hindi pa natin kailangan yung ibang work case student, DOJ, NBI, COA, wala talaga dun sa galaw niya. Yung sinserong pagbubuhos ng repulso para singilin lahat ng mga dapat managot. Alright. Sir Sonny, maraming salamat sa umagang ito. Thank you. Sa susunod po ulit. Yes po. Good umaga po. Good morning. Happy weekend po sa inyo. Happy weekend. Thank you. Si Sir Sonny Aprica, siya ho ang Executive Director ng Imon Foundation.